Asa na. Yung mga matatamis mong ipinulong sa akin. Li, grabe, liig oh. Greetings mga sis! Ano ng chismis? For today, samahan niyo naman ulit kami na maggala. But this time, with our extended family naman. Kasama natin today yung family ko, family ni Mister, at yung family ng tito niya na ninong namin na tatay ng best friend ko. Oh, magulo, di ba? Oh, pati ako naguluhan eh. Anyway, yung pinsan niya kasi best friend ko din since high school pa. Don't worry, makikilala niyo rin siya soon through our vlog. Di ba, Mi? Nahiya ako. Ay basta, no choice ka na. Paano ba yun? Ay, tama na nga. Mag-mandatory stopover muna tayo sa Starbucks. And tayo na't bumiyahe muli papunta sa target destination na Santo Tomas, Batangas para bumisita at magsimba sa National Shrine of St. Padre Pio. Then, kung may time pa, hopefully makakit pa sa Tagaytay para sa Bulalo. From Bulacan to Santo Tomas, Batangas, inabot rin kami ng 2 hours sa biyahe. Pero smooth naman siya. Walang naging aberya. Wala nga ba? And nag-stop over muna ulit kami para makapag-inat ng buto. Excited na rin ang lahat kasi malapit na tayo sa destination natin, Padre Pio and Bulalo sa Tagaytay. At sa tingin ko, mukhang hindi na nga yata mangyayari yan kasi hindi pa tayo nakakarating sa paroroonan natin, eto na, dumating na ang aberya. Pagpasok nga namin ng Santo Tomas, Batangas, niradyo sa akin ng pinsan ko na parang nag-iba raw yata yung pihit ng manobela nung sasakyan ni Tito. So, huminto kami kanina sa may gasolinahan and na-found out nga namin na may tagas yung power steering fluid. Yaman din lamang na mekaniko naman si Tito at saka yung tatay ko, tiningnan nila kung kaya nilang i-repair. So, pagsilip nila sa ilalim, medyo malakas nga yung tagas. Kaya na no choice na rin kami kundi maghanap ng malapit na pagawaan. At bilang mga veteranong mekaniko, nakikidut-dut sila sa paggawa. At hindi lang yun, nagbibigay din sila ng insights nila dun sa mga gumagawa. Paano ba naman? Mahigit 60 years yung combined experience silang dalawa and actively working pa. And since na-determine nga na medyo mahaba-habang gawain to, naglibang-libang muna kami. Miss! Alam niyo po ba kung saan yung... Raul. At ayun na nga, sinimulan na nila akong gawing club. Konting kwento lang, hindi na bago sa amin tong ganitong sitwasyon, lalo na sa mga tumintirik na sasakyan dahil sa iba't ibang dahilan, nag-overheat o kung ano paman. Madalas, nagagawa naman siya along the journey. Tulad nga na nasabi namin sa previous vlog, first time namin na magkaroon ng brand new na sasakyan. Eto nga yun, si Bel, hindi yung aso si Peanut yan. Well, namulat na ako sa mga assembled na sasakyan ng mga tito ko. Then, nagkaroon din naman ako ng 97 model na Corolla. Marami-rami rin kami naging experience sa pagto-troubleshoot ng mga sasakyan, lalo pag pumapalya along the way. Kaya nga pag may mga ganitong sitwasyon, hindi na kami nai-stress kasi kahit papano, alam na namin yung gagawin. Fun fact, nag-aral nga din pala si Mister ng automotive. Hindi niya nga lang kinarir maging mekaniko kasi mas pinili niya maging nurse. Lambot na! O diba? Sabi ko sa inyo magagawa din yan eh. Kahit anong aberya pa ang mangyari sa biyahe nyo, basta alam nyo yung ginagawa nyo, matutuloy at matutuloy yan. Eka nga, pananalig lang. Since matagal din kaming nag-antay dun sa pagpapagawa, nagkagutuman na mga tao dito. Ano pa bang gagawin natin kundi kumain? Ang initial na plano sana magsisimba muna sa Padre Pio, tapos saka palang kakain. Pero wala namang problema sa konting modification ng itinerary. Yun nga lang, baka hindi na posible na makapagtagaytay pa kami. Kasi lagpas tanghaling tapat na rin tong mga kapanahunan na to. Ano ginawa mo, JB? Ba't ka huminto? Huwag kayong mag-alala, pinapasok pa rin naman si Peanut tsaka si Noodles. Paano ba naman? Irresistible convincing power yata ang meron ng inyong lingkod. Well, yung plano namin na magbulalo sa Tagaytay medyo hindi na nga natuloy. Pero okay lang rin naman dahil lomi naman ang binanatan namin dito. Sabi nila, yan nga ang sikat dito sa Batangas, di ba? And of course, tulad ng aming nakasanayan, walang itinirang buhay. Simot lahat pati buto ng bulalo na iuwi. And ayun na nga, tumulak na kami sa aming first destination. Around 40 minutes drive pa to papunta sa Padre Pio. Konting backstory lang ulit. Medyo sanay na ako sa sistema ng trapiko at mga kalsada dito sa Batangas. Noong 2013 kasi, nag-training ako dito sa Tanawan, Batangas for 3 months. And during that time, dala ko yung Toyota Corolla kong si Katrina. And syempre, lagi ko siyang gamit. Pag namimili ng needs, kumakain sa labas, and syempre pag gala-gala na rin. Huwag yung sasabihin sa nanay at tatay ko
Pero teka, gusto ko lang rin na-explain. Siguro kung napanood nyo na yung mga previous vlog natin, yung mga sasakyan namin kahit mga bikes, merong mga kanya-kanyang pangalan na para bang tinuturing namin na tao. Hindi namin to tinatawag sa mga model names nila. Namulat kasi ako sa kultura ng pamilya namin na part of the family ang mga sasakyan. Hindi lang basta bagay or kagamitan. In that way, sabi ng mga magulang ko, mas mamahalin at mas pangangalagaan mo yung sasakyan. In return, pangangalagaan ka din ito and mas lalo pang tatagal sa'yo. Kaya naman, introducing Vel, Jay, Axelrad at Vision, Taylor, Pogi, Hiro, Karui, Madara, Hamzi, at ang first love kong si Katrina. Going back, we have arrived at our first destination, the National Shrine of Saint Padre Pio. Yearly nga pala naming inilalaan na pumunta dito. Pag nagbabalik bayan, parang ginagawa na naming panata bilang pasasalamat na din sa mga biyayang binibigay sa atin ng may kapal. At syempre, para sa katuparan na rin ng ating mga kahilingan. Nagsimula nga yung devotion namin dito kay Saint Padre Pio nung nag-grant yung visa ng kapatid ko papuntang Australia. And syempre, pati na rin sa chance ko na makapagtrabaho dito sa UK. Hanggang sa nag-grant na rin yung dependent visa ni Mrs. and also yung mga general aspirations namin sa buhay. Hindi naman natin inaasa lahat na lang sa paghingi ng tulong sa nasa itaas. Syempre, ang hinihingi natin ay guidance and willpower para mas makapagsumikap palalo at ma-reach yung ating mga goals. Yeah boy! At ipinag-adya na din ng pagkakataon na may misa sa saktong pagdating namin. Kaya naman, nagsimba na din kami. Sobrang ibang-iba yung ambience dito sa simbahan na to. Napaka-peaceful at parang wala kang kaproblema pag pumunta ka dito. Wala lang, parang ang gaan lang. Parang lahat ng mga pag-aalala mo, yung mga problema mo, iniiwan mo lahat sa labas bago ka pumasok dito. Sobrang mapayapa at parang nakaka-relax talaga sa isip. Sa true, walang halong eklavu. At dahil naturingan ito na National Shrine, hindi lang basta pagsisimba ang pwedeng gawin dito. Maraming parte yung lugar na iba't iba yung pwede mong gawing activities. Tulad ng ginawa namin. Pagkatapos magsimba, inikot namin isa-isa yung mga rebulto ni Padre Pio at taimtim na nagdasal. Fun fact, dito sa eksaktong parte na to kami humiling na sana ma-approve yung visa ko papunta dito sa UK. Dito rin exactly humiling tong best friend ko para sa board exam niya. Kaya sobrang memorable at malaki ang pasasalamat namin sa lugar na to. Isa pa sa mga activity na ginawa namin ay ang pagtutulos ng kandila dito sa Chapel of Lights. Kung matatandaan nyo, sa labas ng simbahan kami bumili ng kandila. Pero dito sa parte na to ng simbahan namin siya sisindihan. Pero meron din namang nagtitinda dito sa loob kung makalimutan yung bumili sa labas. Iba-iba rin yung intensyon ng dasal sa kada kulay ng kandila. Kaya colorful yan sila. Kaya rin isang bundle na yung binili namin para all-in-one na. At halina't dumako na tayo sa Holy Water Sanctuary kung saan makikita nyo ang tubig na umaagos dito ay galing sa natural na bukal. Pwedeng kumuha ng tubig ang mga bisita dito sa lugar na to kaya syempre hindi namin pinalagpas yun. Malawak tong shrine na to. Medyo hiwa-hiwalay lang ng kaunti yung mga parts ng mga activities pero okay lang lakarin kasi sobrang sariwa ng hangin. Puro puno kaya manilim din. All in all, hindi siya mahirap lakarin kasi paikot-ikot lang yung structure ng kalsada. Hindi naman talaga mahirap lakarin. Tingnan mo yung tatay ko. At syempre, ginaya pa ng kapatid ko. Ang gagaling, di ba? Pagkatapos nga pala ng Holy Water Sanctuary at maglakad sa matarik na kalsada, nakita na rin namin yung bilihan ng rosary kung saan bumili kami ng rosary. Malamang. At bumalik sa bukal para ipabless. Ibibigay kasi namin to sa sasakyan namin na si Hamzi para lagi kaming may gabay sa mga biyahe namin dito sa UK. At ang isa sa mga highlight ng pagbisita dito sa Shrine of Saint Padre Pio ay yung Sanctuary of Relics niya. Very solemn tong particular na lugar na to. May pa-background music pa nga. Kaya sobrang feel na feel mo yung holiness ng mga relics na nandito. In fact, lahat nga ng relics dito ay galing pa talaga ng Vatican City. Madaming piraso ng mga damit at panyo na may stain ng blood ni Padre Pio na nanggaling sa istigmata ng kamay niya. By the way, ang istigmata nga pala is yung parang manifestation ng sugat sa kamay ni Papa Jesus nung pinako siya sa krus. Makikita din dito yung isa sa mga damit na ginamit niya nung nakakapagmisa pa siya.
Hindi ka rin malilito sa mga artifacts na meron dito. Kasi, kada isang relic, merong parang maliit na papel na sinasabi kung ano yung description ng artifact na tinitingnan mo. And of course, pumila na din kami para manalangin doon sa life-size replica niya na nakahiga. And nung natapos na nga kami dito sa segment na to, napagdesisyonan na rin naming umuwi kasi siguro mga bandang 3:30 to 4 PM na rin to. Pero ano bang hindi mawawala after ng isang trip? Eh di syempre, picture para may remember. Hindi naman talaga siguro mawawala yon sa kada gagalaan natin. Bukod sa may pang-upload ka na sa Facebook, meron ka pang pwedeng balikan if you're walking down memory lane. At dahil nga hyper pa si Mrs. at hindi namin nadala yung aming drone, ito ang ginawa niya. Human drone. Then, nung nakakota na nga kami sa picturan, uwian na ang kasunod. Meron pa sigurong 3 hours mahigit yung biyahe namin netong pauwi. Medyo nagugutom na rin ako, so baka mag-stop over na lang kami somewhere para kumain. Etong trip namin na to ay isang patunay lang talaga na hindi natin masasabi kung anong po pwedeng mangyari sa biyahe natin. Madalas smooth naman pero hindi mo rin masasabi tulad ngayon, 'di ba? Nagkaroon ng aberya. Ang sabi nga, ang mga problema at aberya ay lagi lang namang nandyan. Ang pinaka-importante is kung paano mo i-handle yung problema. Tulad nun, isinara ko na yung pinto, hindi pa pala ready si Mrs. Kaya sigurado, mamaya ako problemahin yun. Kaya in response dun sa problemang ginawa ko, baka suhulan ko na lang siya ng tokneneng mamaya pag uwi. Ang sakit kaya no pagkakatama sa akin ng pinto. O asa na yung toknening ko? Nakita mo nagmamaneho pa ako dito, di ba? Ba't kaya hindi ka muna mag-antay? Okay. O siya, sige na. Mag-aantay pa ako nung pagdating ng toknening. Kaya naman... That concludes our vlog. As always, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!